Nako po, ito maganda kong pag-usapan po, at reaksyonan po, May patama po, ito hong si Senator Robin Padilla, Dito ho kay Undersecretary Claire Castro po. Although, in-address po niya ito sa lahat ng mga opisyal po ng gobyerno, Pero malinaw po na ang kanyang pinatatamaan ho dito, ito hong si Yuse Claire. Patungkol po ito sa insidente po sa Canada kung saan po ay kinuyog po itong si UC Claire ng mga Pilipino po doon. Okay? At tila nagalit po itong si UC Claire dahil sa pambabastos daw ng mga Pilipino doon sa mga nagprotesta laban po sa gobyerno ng Pilipinas, laban po kay Pangulong Marcos and even UC Claire Castro po Ito, babasahin ko muna. Ito hong article po ng Ang Balita ngayon, Ang titulo po dito, "Huwag tayong balat sibuyas sa gobyerno." Totoo naman po 'yon. 'Di ba? Pag nasa gobyerno ka, dapat hindi ka balat sibuyas po kahit na anong batikos po sa inyo ng mga Pilipino, ng taong bayan, ng mga taxpayers. All right? Eto, tuloy po tayo. Nananawagan si Senator Robin Padilla sa mga opisyal ng gobyerno na huwag maging balat sibuyas sa gitna ng naging insidente ng pagprotesta ng ilang Pilipino laban kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa Vancouver, Canada. Okay? Sa isang social media post, iginiit ni Padilla na bahagi ng demokrasya ang mapayapang pagpapahayag ng saloobin at dapat umanong tanggapin ng mga nasa pamahalaan ang batikos ng publiko. Ito yung sinabi po ni Senator Robin po. Huwag tayong balat sibuyas sa gobyerno. Pinili natin ang trabahong ito. Kaya tanggapin natin lahat ang pag-aalipusta dahil ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan. Binigyan din ng senador na nakita niya mismo na hindi umano naging marahas ang mga nagprotesta. Okay? Nakita ko mismo na hindi sila nanggulo, hindi naninira at hindi gumagamit ng karahasan. Ipinahayag lamang nila ang kanilang saloobin sa pamahalaan sa pamamagitan ng kanilang mga placards, boses at bandila. Ayon pa kay Padilla, hindi dapat ituring na kabastusan ang mapayapang protesta dahil karapatan ito ng bawat Pilipino. Hindi ito kabastusan, ito ay karapatan ng bawat Pilipino na nagmamahal sa kanyang bayan. Ayan. So, yun yung pahayag po, ni Senator Robin Padilla, po. Okay? Parang ang kanyang pinatutungkulan dito, Ito hong si UC Claire. Kasi malinaw naman po, mga kabida, na ito hong si UC Claire, kahit na po hindi po niya ipinakita, pero inis na inis po doon ho sa ginawa po ng mga Pilipino po doon, Okay? Nagprotesta po ito laban ho kay Pangulong Marcos nung kanyang pagdating ho sa Canada, At siguro, ang nabalingan po mga kabida ng kanila hong galit, ito hong si Jose Claire, nung nakita po nila doon ho sa Canada po, Dahil unang-una po, tagapagsalita po ng Pangulo yan si Jose Claire, Okay? At nararamdaman siguro, ng mga Pilipino po doon na nagsisinungaling, okay? Binabaluktot, Kasi yun yung narinig po natin, sinungaling. Yun yung sinabi po nila, Okay? Kasi hindi ho nila masasabi yan kung hindi po nila nararamdaman na parang tinitwist yung mga impormasyon, mga kabida. Meron kasing mga pagkakataon po na iba po ang sinabi po ni UC Claire, Okay? In fact, inakusahan na siya ng mga nasa online social media po na purveyor of fake news daw. Okay? Sabi po nila, Okay? Ganun talaga. Okay? Since pinasok po yan ni UC Claire, okay, siya yung taga-pagtanggol po ng Pangulo, and alam naman po natin kung gaano po ka-hate
okay, ng mga Pilipino, ito hong si Pangulong Marcos. Kaya dapat tanggapin niya yung mga pambabatikos. Wag ho siyang balat sibuyas, ano? Ganon talaga yon. Okay? Sabi nga ni Justice Marvic Leonin na walang puwang sa serbisyo publiko ang isang individual, ano, na hindi ho niya kayang tanggapin ang mga pambabatikos. Okay? Huwag hong maging balat sibuyas. Yun yung salita po, ano, ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonin Wala ho sa bokabularyo at walang puwang po, ano, sa gobyerno ang mga empleyado, ano, o nagtatrabaho na balat sibuyas. Okay? Madali lang po magalit. Kasi ganun talaga yon pag public service Hindi po sila amo, ano? Hindi po sila yung hari. Hindi po sila yung reyna, ano? Ang hari at saka reyna ay yung mga taxpayers. Okay? Siniswelduhan lang sila So, dapat hindi ho sila magalit kung punain po sila ng mga Pilipino. Punain po sila ng mga taxpayers, ano? Di ba? Ganun lang talaga yon. Tsaka hindi po lahat nasisiyahan po, ano? Sa pamumuno po ng kasalukuyang administrasyon. Huwag ho nilang isipin po na lahat ng mga Pilipino nasisiyahan po. Hindi. You cannot please everybody. Kahit papaano meron talagang opposition. Hindi lahat pabor ho sa administrasyon. Kaya dapat ina-anticipate po yan, ano, ni Undersecretary Claire Castro na marami ho talagang nagagalit po, ano, sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Mantakin nyo, yung palang trust rating at saka performance ratings po ng Pangulo, ano, indikasyon po yan na hindi ho nasisiyahan po ang mga Pilipino po, ano? Kasi kung nasisiyahan po ang mga Pilipino at aprobado po nila yung trabaho po ng Pangulo, sana mataas masyado yung kanyang approval at satisfaction rating, ano? Hindi. Yung trust nga wala Nawala na po ng tiwala po ang mga Pilipino kay PBBM. Okay? Mantakin nyo, yung latest pinaka malaki na po yon. Okay? Na dagok po, ano? Sa kasalukuyang administrasyon Diba? Kaya, expected talaga yan. Meron talagang magagalit. And since ito kung si Yusek Claire, tagapagsalita po ni PBBM, so, inaasahan talaga na madadamay talaga yan. Okay? Kung galit man po ang mga Pilipino kay PBBM, inaasahan po yung mga opisyal na nakapaligid po sa kanya, matatamaan talaga ng galit, ano? So, wag ho silang magalit, wag ho silang pikod. Kasi ganun talaga yun. Pinili po nila yung linya po ng kanilang trabaho. Na alam po nila na magagalit po ang taong bayan sa kanilang mga sasabihin. Alright? Oh, see? That's part of freedom of expression. Alright? Ang matindi lang kasi, doon ho sa Canada, liberal masyado yung kanilang freedom of expression po doon kumpara ho dito sa Pilipinas. Okay? Pareho lang po sila sa US Yung sa US nga mas grabe po doon Pwede ho nilang batuhin po ng sapatos yung Pangulo po nila doon. Okay? Pwede po nilang kutsain po, ano? Harap-harapan po yung Pangulo po nila doon, ano? Ganon po katindi yung kanilang freedom of expression. Pero dito sa Pilipinas, grabe. Stricto. Okay? Meron ka lang comment, ano? Against the administration. Okay? May puna ka, may complaint ka, may criticism ka. Wala na. Pagbabantaan kang kakasuhan, ano? Ganun po ba yun? Dito sa Pilipinas. Di ba? Mayroon na pong magbabanta sa inyo na i-delete mo yan. Okay? Otherwise, kakasuhan kita. Di ba? Pero dun sa US, wala yun. Mas malawak at liberal masyado yung kanilang freedom of expression po doon, ano? Kaya, tama po ito kung si Senator Robin, ano? Hindi lang po kay Yusek Claire, kundi sa lahat ng mga empleyado at saka opisyal po ng gobyerno, hindi ho dapat sila maging balat sibuyas. Kasi pumasok po sila dyan sa public service
okay, tanggapin nila yung mga pag-aalipusta, yung pambabatikos, ano? Dahil may karapatan po yung nangbabatikos at nag-aalipusta po, ano, sa mga opisyal at empleyado po ng gobyerno. Lalong-lalo na po, yung empleyado at saka opisyal po ng gobyerno hindi po nagtatrabaho po ng maayos. Okay, may karapatan po ang bawat mamamayan at bawat taxpayer po, ano, na punain ka talaga. Kasi dugo at pawis yung kanilang pinuhunan po nila para lang po makabayad po ng buwis, ano? Para pansweldo at iba pang mga kailangan po, ano? Okay, ng gobyernong ito. Alright? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.